Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the memorial of Saint Anthony Abbot, the father of Western Monasticism. Binabati ko po ng isang maligayang pagdiriwang ng kapistahan ang aking home parish, ang Saint Anthony Abbot Parish in Villasis, Pangasinan. Sa pamumuno po ng kanilang kura paroko na si Reverend Father Numeriano Gabot Jr., kasama ng kanyang assistant parish priest na si Reverend Father Melchor Fernando. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Tampok po sa ating mga pagbasa ngayon ang kahalagahan ng pananampalataya. Sa ating unang pagbasa ngayon ay pinapakita dito na sa magitan ng pananampalataya, we will rest in the day of the Lord. Kaya po napakahalaga na yung day of the rest of the Lord ay ito po yung resting place, yung goal natin sa buhay. Ibig sabihin, makakamtan natin yung goal natin sa buhay, maaabot natin yung resting place, yung final destination natin kung meron tayong pananampalataya sa Diyos. Ito rin po ang pinapakita o binibigyan diin ng ating ebanghelyo ngayon. Dala-dala ng 4 na magkakaibigan ang kanilang paralitikong kasama o kaibigan upang mapagaling ng Diyos. Subalit sa sobrang dami ng tao, hindi nila mailapit ang kanilang kaibigan. Kaya sa kanilang pananampalataya, gumawa sila ng paraan. Iniyakyat nilang kanilang paralitikong kaibigan at doon sa may bumbungan, ibinaba nila palapit sa ating Panginoong Jesucristo. Pananampalataya ang nag-udyok at sa pananampalatayang ito, sila ay tumaya. Pero ang pagtataya sa pananampalataya ay hindi yung parang sumusugol ka na walang kasiguraduhan. Sa pananampalataya, tumataya tayo na may kasiguraduhan. At ano po yung kasiguraduhan natin? Na tayo ay mayroong pag-asa sapagkat umaasa tayo sa Diyos. Kaya po kapag sa Diyos tayo umasa, sa Diyos tayo tumaya, hindi tayo mabibigo, hindi tayo mapapaasa, laging magwawagi ang Diyos. At sa pananampalataya, hindi lamang tayo binibigyan ng pag-asa, hindi lamang tayo tumataya na may pag-asa sa Diyos. Pero sa pananampalataya ay binibigyan din tayo ng confidence, ng kalakasan ng loob na magpagpatuloy kahit na mahirap. Ang mga kaibigan sa ating ebanghelyo, yung 4, tiniis na nila ito. Tiniis nila lahat sapagkat meron silang kalakasang loob na mapapagaling ang kanilang paralitikong kaibigan. Ang huli po sa pananampalataya, hindi lamang yung inaasahan natin ang ibibigay ng Diyos. Sa pananampalataya natin, sobra-sobra ang ipinagkakaloob at ibibigay ng Diyos. Yung paralitiko, siguro ay kanya lang pong pinakausapan yung kanyang mga kaibigan na ilapit sa Panginoon para mapagaling. Pero surprise of all surprises, ano po yung binigay ng Diyos nung siya ay buwaba? Your faith has saved you. Your sins are forgiven. Hindi ito yung inaasahan niya. Ang inaasahan niya ay mapagaling. Pero ang pinagkaloob ng Diyos sa kanya ay hindi lamang kagalingan sa pisikal, pero sa maging sa kanyang spiritual na aspeto ng buhay niya. Hindi lamang yung tira-tira binibigay ng Diyos kapag may pananampalataya tayo. Kapag may pananampalataya tayo, alam natin ang Diyos ipagkakaloob niya yung best para sa atin. Mga kapatid, sana po mapuno tayo ng pananampalataya
sapagkat kapag may pananampalataya tayo sa Diyos, may pag-asa sa lahat ng bagay ng buhay natin. Kapag may pananampalataya tayo sa Diyos, tayo ay magkakaroon ng kalakasan ng loob na magpatuloy kahit na mahirap, kahit na masakit. Sa ating pananampalataya, nakakasiguro po tayo, ibibigay pagkakalob lang ng Diyos ang best para sa atin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.